Clear? Ngayon, narinig ko na. Ayan. Opo, Attorney Vic, diretso na namin ang tanungan. Sir, kamusta po ang, ano po ang assessment ninyo sa mga testimonya nitong self-confessed bagman daw ni VP Sara Duterte? Best actor ba, sir? Anong tingin niyo, sir? Una-una, batiin ko muna kayo, MJ at Admar. Magandang gabi at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa inyong programa. Doon sa tanong mo, ang nakakasakit ng ulo, nakakabobo yung linalaman ng naging affidavit o sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Wala itong laman, puno ng hearsay at ito ay inadmissible in evidence. Yan ang aking masasabi, nakakabobo, kanya ang aking panawagan at paalala lalo na sa mga kabataan. Naku po, huwag na kayong manunood ng ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice dahil kung lalagyan mo ito ng rating, hindi ito PG, ito ay quadruple X dahil napakalaswa nung lantarang pagsisinungaling using taxpayers' money. In full view of the Filipino people, nagsasayang tayo ng ating limited resources para lang bigyang espasyo itong napakasinungaling na crying star witness ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Opo, tsaka nauna na rin kasing nag-warning itong si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, kapwa po ninyo abogado, hinggil po dito sa kredibilidad nitong si Madriaga. This was 2 weeks before the hearing, attorney. Pero parang ano, sir, basta lahat ng against kay VP Inday, no question about credibility. Basta banat lang ng banat, sir. MJ, kasi yung mga nag-iimbestiga, wala ding credibility. And as I have mentioned earlier this evening in my podcast, ang sinabi ko nga, nagtagpo, nagsama, maging magkasangga na ngayon, yung mga pinuno at miyembro ng Maletagang ng Kongreso at nung leader ng notorious na kidnapping for ransom gang na Madriaga. Nagsama-sama sila sa isang pagdinig. So dito, samahan ng mga gangs ito . Tapos ang gamit nila para ma-sustain itong paninira kay VP Inday Sara Duterte ay ang ating buwis na higit sanang nagagamit ng tama. Lalo pa, ngayon tayo ay humaharap sa isang napakalalim na krisis. Opo, tsaka sinasabi kasi nila, sir, trabaho nila na imbestigahan, no, ang Vice President dahil nga may nakabinbin na impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Pero kung babasahin nyo naman po ang comment section, Attorney Vic, sa lahat po ng major news agencies, maging sa SMNI, negatibo po ang impresyon ng taong bayan dito kay Madriaga, sir. Unang-una, sa kanyang mismong affidavit, sinasabi niya siya ay kasalukuyang nakapiit sa Camp Bagong Diwa sa kasong kidnapping. Doon pa lamang yung kanyang paragraph 1, inamin na niya siya ay nakapiit sa kasong kidnapping. Sino naman maniniwala sa isang kaso, sa isang tao na humarap sa kaso, napakaseryosong kasong kidnapping? And alam mo, yung sinasabi ng House Committee on Injustice na sila'y nag-iimbestiga, tama, kung meron talagang nakabinbin na impeachment complaint, imbestigahan. Pero bago ka naman magsalang ng iyong star witness, tingnan mong mabuti, busisiin mong mabuti, bukod lamang sa hindi lamang yung kredibilidad nito, kung hindi yung linalaman ng kanyang affidavit. Let me go back doon sa naging desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi niya sa kasong Sara Duterte versus the House of Representatives patungkol sa naunang impeachment laban sa kanya last year. Sinabi ng ating Korte Suprema, pagdating sa usaping impeachment, pagdating sa impeachment process, hindi lamang yung taong hinahabla, ini-impeach or si VP Sara ang under public scrutiny. Pag sumali ka sa impeachment process, yung complaint, affidavit complaint, yung complainant, yung mga testigo o tetestigo, yung mga nag-endorso ng impeachment complaint, pati na yung mga mag-iimbestiga ay pare-parehas na kayong under public scrutiny. Therefore, kinakailangan kayo
ay mayroong kredibilidad. Pero itong nangyayari ngayon, inakusahang tumanggap ng mali-maletang pera yung karamihang miyembro ng Injustice Committee ni hindi man lang nag-leave o kaya ay nag-recuse o kaya ay hindi na sumali sa pagdinig, nariyan pa rin. Walang credibility yung ginagawang pagdinig na yan. Tsaka, sir, nabanggit rin itong agreement, no, na sinasabi nitong si Madriaga na meron dong sinabi sa kanya si former President Digong sometime in 2021 na yun nga, may mga planong pabagsakin, no, ang kasalukuyang administrasyon. Ang time frame po, 2021, 2022, maalala po natin, busy yun. Busy tayong lahat doon sa kampanya, sir. Tama, ito yung nasa paragraph 29 MJ, yung patungkol sa kanyang subheading na term sharing and destabilization effort. Alam niyo, unang-una ito hearsay dahil ang tinuturo niyang source ng kanyang information ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And as you know, hindi naman pwedeng basta tanggapin natin itong deklarasyon ni Ramil Madriaga nang hindi available for cross-examination o hindi man lang matanong yung supposedly declarant o yung nagkwento sa kanya ng kwentong ito. So yung kanya hearsay But be that as it may, pwede mong subpinahan ngayon yung magkapatid na Marcos. Kasi dalawa dito binanggit si Bongbong at saka si Amy. Kanina nagsalita, I believe, hindi ko lang napanood at nalalaman yung buong buod ng kanyang sinabi. Subalit, I think there is already a disclaimer from Senator Amy Marcos na itong paragraph 29 na sinasabi ni Madriaga ay nangyari. So may denial na. Now, for the sake of fairness and clarity and due process and equal protection of the laws, marapat ipatawag ng House Justice Committee, subpinahan ninyo si Senadora Amy Marcos para makumpronta niya itong si Ramil Madriaga. Pangalawa, subpinahan ninyo si Bongbong Marcos kung totoo yung pagdinig ninyo para makumpronta niya o kumpirmahin niya yung sinasabi ni Ramil Madriaga na mayroon silang pagkakasunduan ng term agreement na with VP Inday. Dahil wala naman si VP Inday sa salaysay ni Ramil Madriaga pero yung dalawang magkapatid nariyan. So subpinahan nila. At pag yan naman ay kung yung pirma ni Bongbong Marcos, di kasuhan din nila si Bongbong Marcos for betrayal of public trust. Imaginein mo you're courting the votes and support of the Filipino people for president. Yung pala may side dealings ka na hindi ka tatapos ng termino mo pagka ikay naging Pangulo. So may ipit na ipit itong affidavit na ito. Napakawalang kwentang script. Kung sino man ang sumulat nito, kinuha lang yung malaking bayad tiyak. Pero walang patutunguhan itong affidavit na ito. Do you think, sir, magbabackfire ito sa kampo ng Madriaga? Dako, backfire na. Backfire na. Butas-butas na ito. Yung kayong sinabi lang niyang painting yung mismong artist na ang nag-deny. Yung si Binibining Tanya Gaisano Lee, yung artist nung pinakitang painting, hindi ba? Sinabi niya, yan ay likha ko. Akin yan. Ako ang nagbigay kay Mayor Inday Sara Duterte nung si Mayor Inday Sara Duterte, mayor pa ng Davao City. How can you debunk that? Yung mismong lumikha nung painting ang nagsasabing akin yan, gawa ko yan. Ako yung artist niyan. So yung palang ipit na siya doon And then yung sinasabi niyang siya'y bahagi ng VP Security Group. Bakit hindi subpinahan din naman yung dalawang colonel na binabanggit, si Colonel Lachica at saka yung, I'm looking at the name now. I'm looking for the name now, MJ at Admar. Velasco. Colonel Nolasco. Thank you. Colonel Nolasco and Colonel Lachica. Again, for clarity, for balance, for objectivity, for fairness. Just do not give too much credit on this detainee and facing charges of kidnapping na binibigyan niya ang treatment parang gospel truth. And one more, before we move to another topic probably,
binabanggit na rin niya sa panimula, itong paragraph 9 niya, that he was directed by PRD no less na magtrabaho bilang counterintelligence agent ng NSC. Kaka-resign lang naman today, hindi na busy ito. So pinahan ninyo si General Eduardo Año dahil I believe nung panahon din ng ni PRD, aktibo sa security cluster si Ed Año at yung kanyang si General Hermogenes Esperon na naging National Security Advisor. Tanungin, talaga bang counterintelligence agent under your office, NSC, itong si Ramil Madriaga? Opo, sir. Sapat na po bang ebidensya itong video greetings, birthday greetings ni VP kay Madriaga? Alam mo naman, MJ, 5-5 yan sa mga public personality. Di ba nare-requestan ka ng video? Sa amin, may malaking bagay yun dahil ibig sabihin may halaga yung pagbati mo. Lalo naman doon sa nagre-request. So normal yan. Walang pinapatunayan yan na tayo'y close o walang pinapatunayan yan na inner circle kita. Ito ay talaga namang bahagi ng buhay ng kahit na sinong public personality. So walang pinatutunayan yan. Opo, sir. Bilang abogado, marapat ba na ipasabina ang bank records? Di ba, hindi pa hearing? Determination lang ng probable cause sa impeachment. Si Luis Tro, yung hepe ng Committee on Justice, is at a loss. Sinasabi niya, she's denying that they are conducting a trial or mini trial or baby trial or infant trial, kung ano man trial yan. At sila daw ay merely into investigative nature ng function ng komite. Pero yung pagsusubpina, bakit ka magsusubpina? Anong gagawin mo? So pag sinubpinahan mo at nabigyan ka ng kopya, you're going to make your own conclusion right there and then on the basis of the document that was presented to you. And before issuing any subpoena, I hope and I'm sure the banks, lahat ng malalaking bangko, maliliit na bangko, alam nila ito. Yung RA 1405, yung Bank Secrecy Law, what does it guarantee? It guarantees absolute confidentiality of bank transaction, bank records, bank accounts, bank details of any persons. Yan, malinaw yan. Unless of course with the following exception. Wala naman sa exception pa yung nagaganap ngayon. Yung investigation, ang nature ng ginagawa ng House is investigative in nature. Ang exception doon sa RA 1405, yung Bank Secrecy Law, yan ay kung meron kang waiver or consent ng depositor. Obviously, wala. Yung sinasabing in cases of impeachment, meaning that it presupposes that there is already an article of impeachment transmitted to the Senate. And the one issuing the subpoena, whether it be subpoena ad testificandum or subpoena duces tecum, is the Senate sitting as the impeachment court, not a committee, not at the committee level, and trying to establish probable cause. Attorney, magandang gabi, si Admar. Ang sabi dito ng Supreme Court, evidence to be believed must not only proceed from the mouth of a credible witness, but it must be credible in itself in conformity with common experience and observation of mankind. Tingin nyo po, pasok na pasok dito, sabi po yan ng Supreme Court, pasok na pasok dito yung naging mga testimonya na pinagtagpi-tagping testimonya ni Madriaga na hindi antag nito? Hindi sumasang-ayon sa hindi tugma. Tinagpi-tagpi niya pero hindi pa rin tugma. Tama, I agree with you, Admar. And of course, that's the Supreme Court speaking. And if I may add, yung Rule 130, Section 29 of our Rules of Court, importante yan, mahalaga yan. Yung tinatawag nating res inter alios acta rule. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng nun, the rights of a person cannot be prejudiced by the act, declaration, or omission of another. Sa Tagalog pa, yung karapatan ng isang tao ay hindi kailan pa man maaaring maapektuhan o mabawasan dahil lamang sa sinabi, sa ginawa,
o pagkukulang ng isang tao. Itong affidavit ni Madriaga, binding lamang sa kanya. It cannot bind any other person mentioned therein unless and until it is proven or supported by independent evidence. Pero normal po ba yung hindi pwede siya tanungin? Hindi pwedeng hindi tanungin dahil nga kahit sa pamilyar naman halos lahat ng Pilipino pagdating sa piskalya, pag nagkakademandahan, pag may kaso, nagtatanong din naman yung piskal. Pero hindi para gumawa ng hatol, kundi para lang ma-establish niya kung credible ba o hindi yung nagdedemanda at yung tumatanggi na sa demanda, at para lang din makita niya credible ba yung demanda o hindi. Nang sa ganoon, makabuo siya ng kanyang sariling opinion kung dapat bang ituloy ang kaso, magkakaroon ba ng probable cause to warrant the filing of a case in court or its outright dismissal. Opo, kasi parang yun yung ano kasi kung tatanungin mo raw siya, parang inagaw na raw nila yung posisyon ng Senado. Hindi pa ba nila inagaw yung posisyon ng Senado dito, attorney? Actually, what they're doing is unconstitutional. That is why nagsampa kami ni Attorney Israelito Torion ng kaso sa Korte Suprema. We are invoking Rule 65 of the Rules of Court, yung petition for certiorari and prohibition. Ano ho yung linalaman? Para lang maiksi. We went to the Supreme Court asking for the Supreme Court to invoke its right na hindi dahil mas mataas sila sa co-equal branch ng pamahalaan, kung hindi humihingi kami for the Supreme Court to allocate constitutional boundaries and prevent this continuing pernicious, malevolent, unconstitutional, unlawful, grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction being committed every single day pag nagpapatuloy itong proceedings na ito diyan sa bababang kapulungan, specifically the Committee on Justice. Opo. Yung naratibo na pinapakita pa rin nila yung bakante na upuan. May pinapakita pa na rin doon sa live parang ipinapamukha nila na umiiwas ang pangalawang Pangulo. Hindi pa ba sapat yun? Sa tingin nyo po, hindi pa ba sapat yung ad coutelam ng pangalawang Pangulo na hindi kami makikiisa kasi kini-question nga namin yung jurisdiction? Baka pwede nyo nang, kung gusto nyo, di ba sa fiscal, pag hindi nagpakita yung inaakusan, iaakyat na niya ito sa korte po, attorney. Pero ang ginagawa nila parang pinapatagal pa. Tama. Sa piskalya, pag hindi dumiting yung respondent, hindi naman nangangahulugan na talo siya. Tapos na, submitted na yung kaso for resolution. At doon mag-iisip na yung piskal, baka naman kaya hindi sumipot itong dinedemanda dahil walang kakwenta-kwenta itong demanda. Ganito rin yung naging posisyon ng mga lawyers ni VP Inday Sara dyan sa impeachment proceeding. She's not waiving her right to reply. Ngayon, malinaw din sa desisyon ng Duterte versus House of Representatives ang karapatan ng akusado kung magpapakita siya, dadating siya sa pagdinig sa mababang kapulungan o hindi. Walang problema yon, sinabi ng korte, karapatan niya yon. Kung gusto niya magkita-kita na lang sa Senado, di sa Senado na lang siya magpapresenta ng kanyang ebidensya. And you cannot deprive VP Inday Sara of that right, of her right, kung naniniwala siya na yung ginagawa ng House Justice Committee, cooking show lang naman yan Lutong-luto na Kitang-kita naman natin sa committee level. But to be fair to the entire members of the House of Representatives, ibang usapan pagdating sa plenaryo. Will they be able to muster enough votes to transfer the complaint and convert it into an article of impeachment papuntang Senado? I'm sure hindi lang taong bayan ang nagmamasid. Pati yung mga kapwa nila kongresista, pinagtatawanan na rin itong pagdinig na to dahil obvious naman, this is a hatchet job, a clear demolition job against Vice President Inday Sara Duterte.
'Di ba ang Kamara ay magsisilbing piskal dito po? 'Di ba sa usual po ang piskal hindi naman 'yan magtatanong kung anong remeding ginawa ng mga respondent or yung mga inaakusahan or yung naakusahan. Halimbawa, kagaya nito instance na nagpasaklolo sila. Ang ginawa pa nagbibigay pa ng mga komento at hindi na lang hayaan kung alam naman nila na karapatan ng bawat isa. Hindi lang si VP Sara, pati nga sila, dumudulog na rin yan sila sa Korte Suprema, attorney. Tama yun. You cannot compel kung ano man. Alam mo, yung impeachment complaint should rise and fall according to its own merit. Ang ginagawa nila, issue ng subpoena rito, issue ng subpoena riyan, pinupunan nila yung kakulangan ng patunay o ng ebidensya o ng patibay. Hindi pwedeng ganun. Yung impeachment complaint, dapat yan titindig base sa sarili niyang lakas. Pagka mahinang-mahina yan, hindi mo pwedeng ayudahan. Pero alam naman natin ang kultura sa ilalim ng Marcos administration at ng kanyang mga alyado at ng kanyang aparato ng korupsyon, nasanay sa ayuda Pati yung mahinang impeachment complaint, gusto nilang ayudahan ng additional evidence sa pamamagitan ng pag-i-issue ng subpoena. Opo. At nakikita nyo rin po ba na maaring dagdagan pa yung kaso or maaring paglabag dito po sa kanilang ginagawa? Kumbaga may lalapit pa ulit sa Korte Suprema, sa side din po ng kampo ni VP Sara patungkol dun sa perjury against Madriaga. Do you think may needed pang idagdag para lumakas pa ang kaso laban dito sa kanilang ginagawa, attorney? Actually, inaantay na lang natin ang magiging positibong aksyon ng Korte Suprema. Remember, yung hindi kahinaan yung naging desisyon ng Korte Suprema in reference to the multiple petitions filed before them. What the Supreme Court did, it was simply to exercise judicial restraint. Ano yung judicial restraint? Alam naman natin na co-equal branch ang executive, ang judiciary at ang legislative. So hindi agad-agad na pangkaraniwang agad-agad mag-i-issue ng TRO o injunction ang Korte Suprema laban sa kanyang co-equal branch. Tama yung ginawa niya, judicial restraint, binagyan ng non-extendable period of 10 days to answer itong mababang kapulungan. But it doesn't mean mahina o talo yung mga petitioners kagaya ko. Buhay yung kaso. Ang maganda rito, ibig lang sabihin, nagmamasid ang Korte Suprema. A co-equal branch is now watching over the proceedings now that is happening diyan sa mababang kapulungan. And I think after 10 days, the Supreme Court will not hesitate to strike down all the abusive and excessive exhibition of powers nitong mababang kapulungan. Meron pong umuugong naman ngayon na umuugong lang naman ito, di ko lang alam kung narinig mo rin ito, attorney, yung may isang senior associate justice daw na gustong ipa-impeach ng ilang mga individual at itong associate justice na ito ay konektado doon sa unang desisyon laban sa Kamara na nagbabasura doon sa impeachment nga proceeding at iba pang mga issue, attorney. Mayroon ka bang ganyan ding naririnig ngayon na kasi nga alam nila na baka dehado sila sa Supreme Court kaya impeachment din ang kanilang gagamitin dito, attorney? Well, may naririnig tayong ganyan, but I think yan ay pananakot lamang. Obviously, it's meant to intimidate the honorable justices of the Supreme Court to decide on their favor. I mean, on the favor in favor of the House of Representatives. Otherwise, i-impeach namin kayo. But hindi naman ganun kabababaw mag-isip yung mga mahistrado natin sa Korte Suprema. At hindi takot ma-impeach yung mga yan. They know that it will not fly, it will not be successful, it will not succeed. Yan ay pananakot lamang mula sa mga goons diyan sa House of Representatives. Opo, huli na lang, balikan ko lang yung term sharing. Kayo po ay naging tagapagsalita na ng ating presidente noon, kahit pa nung tumatakbo siya bilang vice president. Yung nabanggit ni Senadora Amy, well, ang Malacanang, ang sinabi ng Malacanang, walang ganun, no? Na nangyari na term sharing. Pero yung sinabi ba na timeline
ni Senadora Amy Marcos kung paano sinuyo hanggang sa nagkatande mula sa panunuyo hanggang sa nag-approve si pangalawang Pangulo ngayon, Vice President Sara Duterte. Yun talaga ang nangyari sa pagkakaalam niyo po, Attorney. To be honest with you, hindi ko napanood yung kanyang buong interview. And even kung napanood ko man at narinig ko yung mga timelines niya, kanya yun. Because I was never part of that pag-uusap. Yung kung ano man ang nangyari noon, I was just focused on building the machinery for the presidency. Pero yung usapan na sinasabi ni Senadora Amy, I'm out of that loop. Hindi ko alam yung mga araw na binabanggit niya. At mainam na sinabi mo rin, Admar, na may denial na ang Malacanang na may term sharing na napagkasunduan. That alone should serve as a warning dito sa mababang kapulungan na tinanggi na nga mismo nung Malacanang, nung patron nila sa Malacanang, itong mga pinagsasabi ni Madriaga. Dapat ito, i-dismiss na yung impeachment complaint at wag nang bigyan ng sobrang oras itong si Madriaga dahil this is a wanton waste of public funds, especially, again, I repeat, we are at a crisis. Naghihirap na ang karamihang Pilipino, kagaya ninyo, kagaya ko, at ang inaatupag pa rin nitong mga miyembro ng maletagang sa Kongreso ay ang walang katuturang impeachment complaint, hawsyaw na impeachment complaint laban kay VP Inday. Opo, sir, tingin po ninyo, itong naratibo ng term sharing, para sirain po ang kampo ng Duterte, ni VP Sara, at ang kampo ng administrasyon, para sabihin ng taong bayan, una tayong bumoto sa mga yan, pare-pareho lang sila, para po bigyang iklaro, kumbaga, i-clear ang space para po sa 2028 presidential elections, lalo na po, may nagpaparinig ngayon ng third force daw, na siyang babasag sa Duterte at sa kung sino man ang pambato ni Marcos Jr. Unang-una, wala nang sisirain sa administrasyon. Wala na, sirang-sira na yan eh. Ang pakay nito is to weaken the Duterte base. Pero hindi mangyayari yun. Alam naman ng tao na hindi pwedeng magsama ang Duterte forces at lalong-lalo na ngayon itong wala nang diminish Marcos forces dahil alam naman natin yung pagtatraidor na ginawa ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino nung kanyang pinakidnap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at inihandog na parang alay sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa Dahig. So hindi yan talagang ang target lang niyan ay sirain si VP Inday Sara Duterte, pahinain ang puwersa ng mga Duterte at there could be a third force, pero sa totoo lang, kahit yung third force na yan, matagal nang isinuka ng sambayan ng Pilipino. Opo, sir, mensahe po niyo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin po na tinitake ang testimonya ni Madriaga as it is, na parang gospel truth. Sir. Mag-iingat po kayo dito sa ipinapalaganap na propaganda ng administrasyon ni Bongbong Marcos gamit ang isang polluted source, gamit ang isang polluted witness, gamit ang isang polluted testimony. Maging mapanuri ho kayo para hindi tayo mabudol muli. Manood lamang po kayo doon sa mga credible na news outlet, whether mainstream or social media, yung mga podcast na nagbibigay sa inyo ng tapat at totoong balita at pamamahayag nang hindi po tayo mabudol muli ng puwersa ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, nung Samahang Akbayan Marcos, yung Samahang Makabayan Marcos, yung Samahang Simbahan, Kainsaba at Marcos. Mag-iingat po tayo at wag po tayong magpapabudol muli. Maraming salamat si Attorney Vic Rodriguez Duterte at dati pong Executive Secretary. Thank you, sir. Good night po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat si Attorney Vic Rodriguez, dati Executive Secretary po, mga kapartner, naghatid sa ating oras.